Bukod sa pag-upula ng sunog, marami pang kinakaharap na problema ang ating mga bumbero. Nariyan kasi ang mga walang disiplinang residente, kulang na gamit at maliit na hazard pay. Alam mo partner, totoo yan. Kasi pag nagko-cover ako ng sunog, yan din yung hinaing lagi ng mga bumbero na minsan inaagawan sila ng host, ng mga residente. May iba pa nga, may hawak pang mga patalim. Tinitreaten sila. Yung as if mga kasalanan nila yung sunog. Oo. Pero makakapuso, tandaan natin na hindi magagampanan ng ating mga bumbero yung kanilang tungkulin kung hindi rin natin tayo makikipag-cooperate sa kanila. Mga kapuso, alamin po natin ang estado ng Bureau of Fire Protection sa News to Go na ito ni Susan Enriquez. Sa sunog, tila nagiging problema na rin ng mga bumbero ang mga residenteng nasunugan. Tulad na lamang sa naganap na sunog sa Parola kamakailan kung saan ang ilang residente, imbis na tumulong ay tinatakot at nananakit pa raw ng ilang bumbero. Yung ramdam ho namin, that night nung gabi nandoon kami, parang ba kami tinataboy. Tinataboy? Parang tinataboy kami na parang sinasabing, huwag na kayong pumasok dito sa loob. Isa pa, nung yung mga vicinity, yung mga tao doon sa mga paligid nun, halos minumura kami. Halos sinasabihan kami na sa susunod, huwag na kayo tumakbo kung ganyan rin lang naman. Pagbaba ko, yun nga po, gustong saksakin ka kasi ganito, ganyan. Nasusunog yung bahay nila, nagsisigaw. So kung magpapadala ka sa takot, bali madidili yung operation, kukunin yung lassel. Kasi yung binobomba nila, ma'am, yung bahay nila na nasusunog, priority natin, ma'am, yung mga gilid po. Hirap na nga sa trabaho, tila kulang din sila sa benepisyo. Aabot lamang kasi sa 120 pesos ang kanilang hazard pay. Nasa mahigit 14,000 pesos ang starting pay ng isang fire officer kada buwan. Kung idadagdag pa ang iba pang allowances, aabot na ito sa halos 17,000 pesos. Hindi na raw masama ang sweldo, pero problema nila ang pagpapagamot. May PhilHealth man sila at karagdagang allowances, wala naman silang insurance. Kapag nasugatan at kailangan ma-ospital, kailangan muna nilang magpaluwal ng pera at saka na lamang ito i-reimburse ng opisina. Aminado naman ng Bureau of Fire Protection o BFP sa problemang ito. Although bawas naman yung PhilHealth, so ito ngayon yung nakikita nating medyo mainam din siguro na ma-revisit, not to mention yung mga pabahay, housing, di ba? Saan ba sila nakatira? Kulang din daw ang mga bumbero sa bansa. May isang bumbero lang kasi sa bawat 7,500 residente, pero ang ideal ratio isang bumbero sa kada 2,000 residente. Pati fire truck sa Pilipinas, kulang. Nagkaroon ng halos 16,000 insidente ng sunog sa bansa noong 2014 o nasa 44 na insidente ng sunog kada araw. Dahil hindi bumababa ang bilang na insidente ng sunog sa bansa, posible namang idaan sa pananakot ng Bureau of Fire Protection ang pagpapaalala sa publiko sa pamamagitan ng graphic warnings. Itong gusto namin mabago ng Bureau of Fire. Kaya nga may pinaplano kami na sa reminders namin, hindi na katulad nung paulit-ulit na tanggalin itong mga bagay na pwedeng magdulot ng sunog, etc. Katulad ng approach ng DOH, may mga graphics sila na nakakatakot. I think ganun ang kailangan natin na para mamulat ang ating mga kababayan na papakita natin ano ba ang ill effects ng mga nasusunog. Sa gitna ng kakulangan ng kagamitan at problema sa benepisyo, nananawagan ng Bureau of Fire Protection ng kooperasyon sa publiko. Huwag na raw dumagdag pa sa problema, maging responsable at isa puso ang mga paalala para hindi masunugan. Susan Enriquez, GMA News.